Good morning po, Sir Anthony. Maraming salamat po for joining us this morning. Ligtas na umaga rin, Mama Ani, at sa lahat ng sumusubaybay at tagapakinig at nanonood po sa inyong programa. Unang tanong ko po, Sir Arroyo, may update na po ba tayo o ang BFP tungkol dito sa sinasabing residential compound sa Quezon City kung saan na-discover yung delivery ng libo-libong litro ng diesel? At may update na rin po ba sa investigation ninyo tungkol dito po? Yes po, last April 4, no, Saturday yon, pinarating sa aming tanggapan dahil nga na-observe ng Barangay Sacred Heart, specifically sa pangunguna ng Barangay Chairwoman na mayroon ngang struktura doon na tangke. Una, nung pinuntahan ng ating mga taga Quezon City Fire District sa pangunguna ni Fire Senior Superintendent Samiliano, walang laman yung tangke. Subalit nung same day, mga bandang gabi ay nai-report muli sa aming tanggapan at nagsali ng araw ng specifically ay diesel, no. So with that po ay nakipag-ugnayan tayo sa PNP Station 10 at gayon din sa barangay at gumawa tayo ng mga hakbang. So by on our end, no, ang notice to comply ay agara naming pinareceive po sa occupants doon at specifically po dahil they failed to observe yung safety precaution. Kaya ang within 24 hours grace period doon, kailangan i-remove agad yung mga flammable at combustible liquids doon sa tangke. Pangalawa, yung illegal storage of flammable and combustible liquids. So within 24 hours din yon. At pangatlo, yung removal of hazard. So by April 8 ay na-extract, no, ng owner side yung nasabing diesel sa bandang umaga at bandang hapon naman ay totally po natanggal na yung tangke na above ground doon na nakalocate sa said location. Okay, Sir Anthony, gaano kadelikado itong delivery ng ganitong karaming diesel sa isang residential area? Una sa lahat, hindi kasi siya appropriate for storage ng ganong kadaming liquids, no. Ang ating Quezon City halimbawa any local government unit ang siyang nagbibigay ng zoning permit. So hiniwala yan usually sa mga kabahayan na malalayo yan sa mga struktura. No, kung talagang nagnanais na magkaroon ng mga ganong kalaking storage ay mangangailangan po ng mga permits. Saka kami papasok sa mga fire safety measures, no. Una sa lahat, residential yon, kaya delikado talaga yon. Kaya kahit mag-enforce tayo doon ng any safety measures, first and foremost ay very hazardous kasi nga sa residential area, hindi siya akma doon sa location, no. Pangalawa, ang yung pag-stock po ng mga nasabing mga flammable or combustible liquid ay kung sa residential area, kung sa amin naman sa revised implementing rules and regulation ng fire code ay dapat po ay may maximum allowable quantity lamang. No, kung halimbawa yan bahay with detached garage ay maximum lang po ng 94 liters. So yan lang po ang pwedeng i-stock ng nasa residential area. At dapat po ang location ay hindi po sa loob ng bahay. It must be kept cool and well ventilated area outside sa main na living structure ng nasabing bahay. Pwede yung mga detached garage, no? At ang mga lalagyanan niyan, kung hindi talaga maiwasan yung mga kabahayan na mag-stock or mag-store ng mga gasolina or crudo, ay dapat po sa approved containers. Yung mga containers na specifically may listed at labeled for gasoline halimbawa type, yung usually yung pula, at tightly sealed at should not exceed ng 5 gallons, no, for home use, at dapat po 50 feet away from any ignition sources. Kaya ganun po kadelikado dahil pwede pong sumabog at pwede ring maging dahilan ng sunog. Okay. Nakausap niyo po ba, Sir Anthony, yung driver ng fuel tanker? At ano po yung nangyari doon sa oil tanker na sangkot doon sa insidente po?
Yes po, sa pakikipagtulungan rin ng other agency, no, tulad ng ating Department of Energy, ng Quezon City Local Government Unit, no, ang on our end lang po ang talagang ginawa namin yung abatement of hazard kasi kailangan yung abatement para ma-remove agaran, no, yung hazard to ensure yung surrounding or structure are safe po. At in order to avert any unwanted danger tulad nga doon sa apparent na nangyari doon sa structure, no, that might cause yung to the general public ng any incident. So ang nangyari doon, ang PNP ang yung unang delivery, no, ang PNP po ang siyang tumutok doon. At yung April 8 naman kung saan in-extract, ang nagpa-extract I believe, no, ang report ng ating Quezon City Fire District ay on the owner sides kasi dalawa po ang naging doon party, no, yung owner side at yung tenant side. So yung tenant side ang siyang nagpa-install ng nasabing above ground tank at nagpalagay doon ng mga said fuel without the knowledge po ng owner side. Kaya nagkaroon sila ng hindi rin pagkakaunawaan doon kasi wala nga sa kontrata at hindi inform yung may-ari. Kaya yun po ang nangyari. Ang owner side po ang siyang nagpa-extract doon sa abatement of hazard ng nasabing presence of diesel. Then sila na rin po ang nagpatanggal ng nasabing above ground tank. Okay. Kung sakali po na may ganitong kalintulad na pangyayari pa sa ibang residential areas, kanino ito dapat i-report ng ating mga kababayan at ano ang mga violations na pwedeng kaharapin ng mga gumagawa po nito? Yes po, on our end po, ang aming authority diyan dahil may presence of hazard ay i-report agad sa aming tanggapan. You know, mayroon naman kaming authority to do the abatement. No, although may proseso, dapat ipaalam muna sa nagbabiolate ng certain violation sa fire code through notice to comply, tapos kasunod niyan ay yung NTCB. Sa amin end po, pag NTCB, halimbawa na within 24 hours may kaukulang penalty na yon na hindi hihigit sa 50,000 at meron na pong ilalagay na fire hazard na tarpaulin sa area. At kung hindi pa rin nila i-correct, yun na yung abatement. Kami na po ang gagawa ng paraan paano matanggal yung presence of danger or presence of hazard sa area. At may panibagong penalty pa yon ng 50,000 again, hindi higit sa 50,000 hanggang sa closure na po. So yun po ang on the part of the BFP po, no, na ini-implement. Hanggang closure ay may another penalty yon, pero yun ay talagang sa pakikipag-ugnayan na rin ng halimbawa BPLD ng certain LGU or Business Processing Licensing Department ay ipapasara natin yung area. Pero pagdating na naman dyan sa mga confiscation ng mga nasabing fuel, so yun po ay nasa authority ng Department of Energy, no, sa pakikipag-ugnayan din sa aming tanggapan sa Bureau of Fire Protection. Gayon din yung sa other enforcement of the said violation ay ginagawa rin po ng mga ating kasamahan sa Philippine National Police at marami na pong na-enforce yung mga ganong violation, no. Yun po, patuloy ang ating pagbabantay. So, immediately i-report sa amin para on our end po sa Bureau of Fire Protection ay magawa namin yung aming dapat gawin. Okay. Muli, at this point, ano po ang inyong panawagan sa ating mga kababayan? Yun po, kung hindi talaga maiwasan dahil sa sitwasyon ngayon na mag-store ng mga nasabing mga fuel, no, ay make sure ito po ay ilagay sa tamang lalagyanan tulad ng mga nabanggit natin kanina, listed at labeled container. At dapat po hindi sa loob ng bahay kundi sa garahe or detached na mga garage, no. At ilayo ito sa any sources of ignition para hindi maging delikado. At patuloy po, maging mapagmatsyag tayo sa paligid kung may mga violation na mga ganito. Huwag mag-atubili na i-report agad sa aming tanggapan through sa 911 para panatiliin natin na ligtas po ang ating paligid. Maraming salamat po, Bureau of Fire Protection Spokesperson, Fire Superintendent Anthony Arroyo. Yes po. Good morning again po.